Isang taos-pusong pagbati sa inyo, mga kapuso. Ito ang kwentong puso. May mga pagkakataon sa buhay na ang isang pagkakamali, isang maling pagsakay, ay siya palang itinadhana. Para kay Liana, isang nurse na ang tanging pangarap ay maiyahon ng pamilya. Ang pagsakay sa maling eroplano ay hindi lang isang simpleng pagkakamali. Ito ang simula ng isang unos na susubok sa kanyang dignidad, sa kanyang puso, at sa lahat ng pinaniniwalaan niya tungkol sa pag-ibig at sakripisyo. Hanggang saan kayang lumaban ng isang pusong pagod na, lalo na kung ang kalaban ay ang mapait na kahapon at isang mundong hindi para sa kanya? At ang lahat ng ito ay magsisimula hindi sa isang payapang paglipad, kundi sa isang akusasyon na kasing talim ng bubog sa harap mismo ng lalaking babago sa kanyang buhay. At ano naman ang ginagawa ng isang gold digger dito? Tumama ang mga salita kay Liana na parang isang malakas na sampal. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan sa gitna ng napakalamig at napakalinis na pribadong hangar. Ang kaninang pag-asa sa kanyang dibdib na dala ng pangako ng malaking sahod para sa pamilya ay biglang naging isang malamig na bato. Siya? Isang gold digger? Siya na halos isanla na ang kaluluwa sa pagod, sa puyat, at sa walang katapusang pagtitipid para lang may maipadala sa pamilya sa Cebu. Hinigpitan niya ang hawak sa strap ng kanyang luma at gasgas ng handbag. Ito ang tanging kalasag niya sa mundong ito. Sa harapan niya, nakatayo ang isang babaeng parang model, si Katrina Salvador. Mula ulo hanggang paa, suot nito ang kumpiyansa at kayamanan. Ang mga mata nito, puno ng pandidiri habang sinusuri siya. Hindi mo ba ako narinig? Anong kailangan mo sa pamilya De Castro? Ulit ni Katrina, bawat salita ay may diin. Bago pa man makasagot si Liana, isang anino ang tumakip sa kanila. Isang lalaki ang lumabas mula sa loob ng eroplano. Matangkad, nakasuot ng itim na polo shirt, at may aurang kasing lamig ng hangin mula sa aircon ng hangar. Si Rafael De Castro. Hindi man lang ito nagulat na makita si Katrina. Ang mga mata nito ay dumapo kay Liana, isang tingin na walang emosyon, na parang isa lamang siyang bagay na wala sa lugar. Nakita ni Katrina ang pagkakataon. Lumapit siya kay Rafael at itinuro si Liana na parang isang kriminal. Rafael, this is the girl I was telling you about. Ang kapal ng mukha niyang magpakita dito. Bawat salita ni Katrina ay puno ng kamandag. Sinusundan ka niya, I'm sure of it. Ano pa bang itatawag mo sa mga babaeng tulad nito? Isa kang manggagamit. Tumigil ang mundo ni Liana. Parang may umuugong sa kanyang tainga at ang tanging salitang paulit-ulit niyang naririnig ay ang salitang iyon. Manggagamit. Hindi siya makahinga. Nanlamig ang kanyang mga kamay at naramdaman niya ang unti-unting pag-akyat ng init sa kanyang pisngi. Ang kahihiyan. Ito pala ang pakiramdam ng kahihiyan. Gusto niyang magpalamon sa lupa. Gusto niyang maging invisible. Ang salitang iyon, binaliwala nito ang lahat ng kanyang sakripisyo. Ang mga gabing walang tulog sa ospital. Ang mga pagkaing tiniis niyang hindi kainin para may maipadala. Ang sarili niyang kabataan na unti-unting nauubos sa pag-aalaga sa ibang tao. Sa pag-aako ng responsibilidad na hindi dapat sa kanya. Lahat ng yon, para lang tawaging manggagamit ng isang babaeng hindi pa naranasang magtrabaho kahit isang araw sa buong buhay niya. Sa gitna ng kanyang paghihirap, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Naghahanap siya. Naghahanap siya ng kahit anong bahid ng pag-unawa sa mga mata ni Rafael De Castro. Isang senyales na hindi siya naniniwala. Isang salita na magtatanggol sa kanya. Pero wala. Ang nakita niya ay isang pares ng matang malamig. Walang emosyon. Parang pader na hindi kayang pasukin. Para kay Rafael, isa lang siyang eksena na kailangan ng matapos.
Ang katahimikan ay binasag ng mababa at may awtoridad na boses ni Rafael. Tama na, Katrina. Hindi ito nakatingin sa babae. Ang mga mata nito ay nanatiling nakatutok kay Liana at sa isang iglap, pakiramdam ni Liana ay mas lalo siyang hinubaran ng tingin nito. Pagkatapos, sinabi ni Rafael ang mga salitang hindi inaasahan ni Liana. Hindi ito pagtatanggol, hindi ito tanong. Ito ay isang utos. Sumakay ka na sa eroplano. Napatanga si Liliana. Utos ba yon o paanyaya? Ang bawat salita ay tumagos sa ingay sa kanyang isipan, ngunit hindi niya ito maintindihan. Bakit? Bakit siya pasasakayin matapos siyang ipahiya? Maging si Katrina ay nagulat. Ang mapanuyang nangiti sa kanyang mga labi ay biglang naglaho, napalitan ng pagkalito. What? Rafael, you can't be serious. Palalabasin mo siya, hindi pa sasakayin. Hindi lumingon si Rafael kay Katrina. Isang matalim na tingin lang ang ipinukol niya kay Liana. Isang tinging nagsasabing naiinip na siya. I won't repeat myself. Walang pagpipilian si Liana. Ang pagtanggi ay parang pag-amin sa kasalanan. Ang pagtatanong ay parang kahinaan. Kaya, sa kabila ng nanginginig na mga tuhod at bigat sa dibdib, dahan-dahan siyang naglakad. Parang robot na sumunod ang kanyang mga paa. Bawat hakbang paakyat sa hagdan ng eroplano ay parang may bigat na 1 tonelada. Naramdaman niya ang mga matang nakatutok sa kanyang likuran. Ang nag-aapoy na galit ni Katrina. At ang hindi mabasa. Malamig na tingin ni Rafael. Pumasok siya sa loob ng sasakyan at halos mapigil niya ang kanyang hininga. Ang loob ay kabaliktaran ng gulo sa kanyang puso. Tahimik, malinis, amoy mamahaling leather. Ito ay isang mundo na kailanman ay hindi niya inakalang mapapasok. Umupo siya sa pinakamalapit na upuan, sa pinakadulo, niyakap ang kanyang handbag na parang isang life vest sa gitna ng karagatan. Ilang sandali pa, pumasok na rin si Rafael at Katrina. Umupo si Rafael sa isang upuan sa di kalayuan. Agad na itinuon ang pansin sa bintana, na para bang wala silang kasama. Si Katrina naman ay umupo sa tapat ni Liana. Ang mga matay parang isang agila na nagmamasid sa kanyang biktima. At pagkatapos, narinig ni Liana ang tunog na pinakakinatatakutan niya. Click! Ang pagsara ng pinto ng eroplano. Isang tunog na nagsasabing wala ng atrasan. Isang tunog na nagsasabing isa na siyang bilanggo. Libo-libong talampakan sa himpapawid. Kasama ang 2 taong hindi niya kilala. Isang nag-akusa sa kanya at isang tila hahatol sa kanya. Umugong ang makina at naramdaman ni Liana ang marahang pag-vibrate ng sahig. Dahan-dahan, umusad ang eroplano sa runway. Kasabay ng pag-angat nito mula sa lupa ay ang pakiramdam na lumulubog naman ang kanyang puso sa isang lugar na madilim at walang kasiguraduhan. Ang katahimikan sa loob ng eroplano ay mas nakakabingi pa kaysa sa ugong ng makina. Walang nagsasalita. Si Katrina, na kanina'y parang isang leon na handang manakmal, ay nakaupo na lang sa kanyang silya. Matalim pa ring nakatitig kay Liana, pero halatang nagpipigil. Si Rafael naman ay parang nasa sariling mundo. Ang tingin ay malayo, nakatuon sa mga ulap na kanilang dinaraanan. Para kay Liana, ang bawat segundo ay isang pagtitiis. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga salita ni Katrina. Manggagamit. Ang kahihiyan ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang buong sistema. Gusto niyang sumigaw, magpaliwanag, ipagtanggol ang sarili. Pero kanino? Sa babaeng humusga na sa kanya? O sa lalaking tila walang pakialam? Kaya nananhimik na lang siya, niyakap ang sarili para labanan ang lamig na hindi naman galing sa aircon. Bigla, ang katahimikan ay binasag ng isang maikling tunog mula sa telepono ni Rafael.
Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Isang text message, nakita ni Liana mula sa gilid ng kanyang mga mata kung paano biglang nagbago ang anyo ng lalaki. Ang kaninang blangkong ekspresyon ay napalitan ng isang madilim na anino. Kumuyom ang kanyang panga at ang kamay, na hindi may hawak ng telepono, ay sumara sa isang mahigpit na kamao. Ano man ang laman ng mensaheng iyon, nagdala ito ng bagyo sa loob niya. At hindi nagtagal, ang bagyo sa loob ay sinabayan ng bagyo sa labas. Nagsimula sa isang bahagyang pag-uga. Pagkatapos ay isa pang mas malakas na yugyog. Ang ilaw sa loob ng cabin ay kumurap. Ang ding ng seatbelt sign ay umalingaw-ngaw na sinundan ng boses ng piloto sa intercom. Medyo garalgal. Cabin crew and passengers, we are experiencing some unexpected turbulence. Please remain seated and fasten your seatbelts. Nagsimulang magpanik si Katrina. What's happening? I thought the sky was clear. Pero hindi na yon simpleng turbulence. Ang paguga ay naging marahas na pagalog. Ang mga gamit na hindi nakasiguro ay nagsimulang maglaglagan. Ang tunog ng makina ay nagbago. Mula sa isang matatag na ugong, naging parang hirap na ito. Sa gitna ng takot at pag-aalala, sa gitna ng mga maliliit na tili ni Katrina, isang bagay ang nanaig sa loob ni Liana. Ang kanyang sinumpaang tungkulin bilang isang nurse. Ang kanyang takot para sa sarili ay napalitan ng pag-aalala para sa iba. Automatiko, ang kanyang mga mata ay napadako kay Rafael. Nanatili itong tahimik, pero baka sa mukha nito ang tindi ng sitwasyon. Nakahawak ito ng mahigpit sa armrest. Ang mga ugat sa braso ay litaw na litaw. Kahit nanginginig ang kanyang boses, lumabas mula sa bibig ni Liana ang mga salitang dala ng kanyang propesyon. Okay ka lang, sir? Napalingon si Rafael sa kanya at sa isang saglit, ang lamig sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ito ng pagkagulat. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng panganib, ang unang inisip ng babaeng inakusahan nila ay ang kanyang kalagayan. Bago pa man siya makasagot, isang malakas na pagsabog ang narinig nila mula sa kanang bahagi ng eroplano. Isang nakakayanig na pagyanig ang sumunod at naramdaman nilang lahat ang isang biglaang pagbagsak. Ang pakiramdam na nahuhulog. Ang sigaw ni Katrina ay napuno sa maliit na espasyo at pagkatapos, ang boses ng piloto, puno ng matinding pangamba, sumigaw sa intercom, sapat lang para marinig sa kabila ng nakakatakot na ingay. Nawalan tayo ng isang makina. Brace for emergency landing. Ang lahat ay naging isang magulong panaginip. Ang tunog ng metal na yumuyupi, ang pakiramdam ng pagbagsak, ang sigaw. Pagkatapos, isang malakas na impact na yumanig sa bawat himaymay ng kanilang pagkatao. At pagkatapos, katahimikan. Ang tanging maririnig na lang ay ang lagaslas ng malalakas na alon at ang pito sa tainga ni Liana. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Madilim sa loob ng cabin, tanging ang emergency lights lang ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Okay lang ba kayo? Agad na tanong niya. Ang boses ay nanginginig, pero puno ng awtoridad ng isang sanay sa emergency. Isang ungol ang narinig niya mula kay Katrina. Mukhang natatakot ito at may kaunting galos pero buo. Ang piloto at co-pilot sa unahan ay walang malay. At si Rafael, nakaupo pa rin ito. Diretso ang mga mata ay nakapikit ng mariin. May dugo. May dugo sa kanyang braso. Bumabakat sa itim niyang polo shirt. Sir, may sugat ka, sabi ni Liana. Tinatanggal ang sariling seatbelt at lumuhod sa sahig para makalapit. Huwag! Mariing sabi ni Rafael. Iminumulat ang mga mata na ngayon ay may bahid ng sakit. Kaya ko. Sinubukan niyang tumayo, ngunit napangiwi siya sa sakit at napahawak sa kanyang balikat. Doon nakita ni Liana ang mas malaking problema. Mukhang may tumamang matigas na bagay doon sa pagbagsak nila. Sir, hindi po pwedeng kaya ko lang.
Giit ni Liana, ang pagiging nurse niya ay mas malakas na kaysa sa anumang takot o kahihiyan. Kailangan nating tingnan yan. Baka ma-infect. Tinitigan siya ni Rafael, isang tingin na nagahalo ang inis at pagtataka. Ngunit ang sakit ay mas malakas. Walang imik, maran siyang tumango. Sa tulong ng first aid kit ng eroplano, maingat na pinunit ni Liana ang manggas ng damit ni Rafael. May malalim na hiwa doon, posibleng mula sa isang piraso ng metal. Kailangan itong linisin. Medyo masakit to, babala niya. Kumuha siya ng antiseptic at bulak. Habang dahan-dahan niyang nililinis ang sugat, naramdaman niya ang paninigas ng mga kalamnan ni Rafael. Hindi ito umimik, ngunit nakita niya ang pag-igting ng kanyang panga at ang isang mabilis na pagpikit ng kanyang mga mata nang idampi niya ang gamot. Sa sandaling iyon, hindi siya ang bilyonaryong si Rafael de Castro. Isa lang siyang lalaking nasasaktan. Isa lang siyang pasyente. At siya ang tagapag-alaga. Habang naghahanap pa siya ng band-aid sa isang nasirang cabinet, may nahagip ang kanyang mga mata. Isang pilak na bagay ang kumikinang sa sahig, malapit sa isang nabasag na leather na briefcase. Kinuha niya ito. Isa itong kwintas. Simpleng silver chain na may maliit na plate na nakaukit. Isang pangalan, Andrea. Isinara niya ang kanyang palad, itinago ang kwintas, at bumalik kay Rafael dala ang benda. Tinapos niya ang kanyang ginagawa ng walang imik. Nang matapos, tumayo si Rafael. Dahan-dahan, pero mas matatag na ngayon. Hindi siya nagpasalamat. Naglakad lang ito papunta sa sirang pinto ng eroplano at tumingin sa labas. Ang nakita nila ay isang tanawing parehong maganda at nakakatakot. Isang baybayin na may puting buhangin, napapalibutan ng matataas na bato at galit na karagatan. Walang bahay, walang tao, wala. Sila lang at ang wasak na eroplano. Sumunod si Liana, tumayo sa likuran niya. Hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Tumingin si Rafael sa nagngangalit na dagat, sa madilim na kalangitan. Pagkatapos, sa isang boses na puno ng pait at pagod na hindi maintindihan ni Liana, nagsalita ito. Dapat hindi na lang tayo nakaligtas ng Banjfikoy. Ang mga salitang iyon ay binitawan ni Rafael na parang isang biglaang pagbuga ng malamig na hangin. Mas malamig pa sa hanging dala ng bagyo. Nanayo ang balahibo ni Liana. Sa isang iglap, naunawaan niya na ang sakit na nararamdaman ng lalaki ay mas malalim pa sa sugat sa balikat nito. Ito ay isang sugat sa kaluluwa. Walang sino man ang umimik. Hinayaan nilang tatlo na ang ingay ng karagatan ang magsalita para sa kanila. Ang unang gabi sa isla ay isang impyerno. Ang lamig ay tumatagos sa kanilang mga buto. Sinubukan ni Liana na alagaan ang dalawang piloto na may malay na pero mahina pa rin. Si Katrina ay walang tigil sa pagrereklamo na para bang ang kanyang mga salita ay makakapagpaalis sa kanila sa lugar na yon. Si Rafael ay nanatiling tahimik sa isang sulok. Ang kanyang presensya ay parang isang madilim na ulap. Ngunit tulad ng lahat ng bagyo, ito man ay sa labas o sa loob ng isang tao. Mayroon din itong katapusan. Kinabukasan, ang marahas na ulan ay napalitan ng isang ambon. Ang kulog ay humina. At sa wakas, sumilip ang araw. Kasabay ng pag-asa na dala ng liwanag ay ang pagdating ng isang tao. Isang matandang lalaki na may kulubot na mukha at mabait na mga mata ang papalapit sa kanila mula sa dalampasigan. Nag-iisa ito, bitbit ang isang lambat. Mukhang sinusuri niya ang pinsala ng bagyo sa kanyang bangka nang makita niya ang wasak na eroplano at ang mga tao sa paligid nito. Hindi takot ang nakita sa kanyang mukha, kundi pag-alala. Diyos ko, ayos lang ba kayo mga ineng iho? Tanong niya. Ang boses ay magaspang pero puno ng kabaitan. Siya si Lolo Carding. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Dinala sila
ng matanda sa kanyang maliit na kubo na nakatayo sa isang lugar na mas protektado mula sa hangin. Simple lang ito, yari sa kawayan at nipa, pero para sa kanila, ito ay isang palasyo. Doon, sinalubong sila ng asawa nito, si Lola Iska, isang babaeng may malumanay na ngiti. Agad niyang inasikaso si Liana. Kinuha ang kamay nito, pinaupo at binigyan ng isang basong mainit na salabat. "Naku, Hija, basang-basa ka. Magkasakit ka niyan," sabi ni Lola Iska. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Tila nakikita niya ang pagod at takot sa likod ng matatag na anyo ni Liana. Si Rafael ay nanatili sa isang tabi, nagmamasid, hindi sanay sa ganitong klase ng atensyon na walang hinihinging kapalit. Si Katrina naman ay hindi maitago ang pandidiri sa simpleng pamumuhay ng mag-asawa. Nagluto si Lola Iska ng isdang nahuli ni Lolo Carding bago ang bagyo. Inihaw nila ito sa nagbabagang uling. Ang amoy ay napakabango at doon lang nila naramdaman kung gaano na sila kagutom. Sa maliit na hapag, pinagsaluhan nila ang pagkain. Isang piraso ng isda ang inabot ni Lola Iska kay Liana. Ngunit bago pa man ito isubo ni Liana, kinuha niya ang kanyang platong kawayan at inilipat ang isda sa plato ni Rafael. Napatingin si Rafael sa kanya, nagtataka. "Kailangan mong lumakas," mahinang sabi ni Liana, hindi nakatingin sa kanya. "May sugat ka." Natigilan si Rafael. Napatitig siya sa isda sa kanyang plato pagkatapos ay sa babaeng nagbigay nito. Isang simpleng kilos, pero para sa kanya, parang isang malakas na lindol na yumanig sa pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga na ang lahat, lumapit si Lola Iska kay Liana na nag-aayos ng kanilang tutulugan. "Ang mga bagyo," mahinang sabi ng matanda habang nakatingin sa labas. "May daladalang pagbabago, Hija." Ngumiti lang si Liana at tumango. Hindi lubos na naiintindihan ang bigat ng mga salita. Hating gabi na. Ang tanging ilaw na lang nila ay mula sa isang gasera. Sinubukan ni Liana na matulog, pero ang kanyang isip ay hindi mapakali. Inaalala niya ang pamilya sa Cebu. Iniisip niya ang utang. Iniisip niya ang kahihiyang dinanas. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, narinig niya ang isang tunog mula sa kabilang banig kung saan natutulog si Rafael. Isang ungol, puno ng sakit. At pagkatapos, isang pangalan ang binanggit nito sa kanyang pagtulog, malinaw at puno ng pighati, na tumusok sa puso ni Liana na parang isang kutsilyo. Andrea. Ang pangalang iyon, Andrea, ay bumalik sa isipan ni Liana kinabukasan at sa mga sumunod pang araw. Ito ay isang multo na hindi niya nakikita. Ngunit ramdam na ramdam niya ang presensya sa bawat sandali ng pananahimik ni Rafael. Lumipas ang mga araw. Ang bagyo ay tuluyan ng humupa at ang isla ay unti-unting bumabalik sa kanyang payapang anyo. Isang bagong routine ang nabuo sa pagitan nila. Sa umaga, tinutulungan ni Liana si Lola Iska sa mga gawaing bahay habang si Rafael, sa kabila ng pagtutol ni Liana, ay tumutulong kay Lolo Carding sa pagsasaayos ng nasirang bubong ng kubo. Si Katrina, nananatili siyang parang isang bisitang ayaw umalis. Palaging may reklamo, palaging nakasimangot, at halatang hindi makapaghintay na makaalis sa lugar na yon. Isang hapon, habang abala ang lahat sa kani-kanilang ginagawa, iniwan sandali ni Lolo Carding si Liana at Rafael sa bubungan para kumuha ng mas maraming dahon ng nipa. Naiwan silang dalawa. Ang tanging maririnig ay ang hangin at ang malayong tunog ng mga alon. Pinagmamasdan ni Liana si Rafael. Bawat galaw nito ay maingat dahil sa sugat sa balikat, ngunit may determinasyon. Pawis na pawis ito, ang damit ay marumi na. Isang itsurang malayong-malayo sa bilyonaryong nakilala niya sa hangar. Hindi na niya napigilan ang sarili. "Okay ka na ba talaga?" Mahinang tanong niya. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Tumigil si Rafael sa kanyang ginagawa. Ibinaba niya ang hawak na martilyo at umupo sa gilid ng bubong.
Ipinahid ang likod ng kamay sa kanyang noo. Hindi siya sumagot agad. Tumingin lang siya sa dagat. Narinig kitang nananaginip nung isang gabi. Pagpapatuloy ni Liana, mas mahina pa. Tinawag mo ang pangalan niya. Katahimikan. Akala ni Liana ay magagalit ito na muli siyang itataboy ng pader na nakapalibot dito. Ngunit sa kanyang pagkagulat, isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Rafael. Si Andrea, sabi niya sa wakas, ang boses ay magaspang. She was my fiancé. Parang may kung anong tumusok sa puso ni Liana. So, totoo nga. Namatay siya. Pagpapatuloy ni Rafael, ang tingin ay nanatiling nakapako sa asul na tubig. 1 taon na ang nakalipas. Dito, sa dagat na to. Ngayon, lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ang pait, ang sakit, ang mga salitang dapat hindi na lang tayo nakaligtas. Napakagatlabi si Liana. Ang lalaking nasa harap niya ay nagluluksa pa rin at dinala pa siya ng tadhana pabalik sa mismong lugar ng kanyang pinakamalaking trahedya. I'm so sorry. Halos pabulong na sabi ni Liana. Umiling si Rafael at pagkatapos, dahan-dahan itong lumingon at sa unang pagkakataon, tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Liana. Ang pader ay gumuho, ang lamig ay nawala. Ang nakita ni Liana ay isang taong basag na basag. Kasalanan ko, sabi niya. Ang 2 salitang yon ay mas mabigat pa kaysa sa buong bagyo na kanilang pinagdaanan. Nag-away kami bago siya sumakay sa eroplano at hindi ko na siya nakita ulit. Ang pag-amin na yon ay isang sugat na binuksan sa harapan ni Liana. Isang sakit na matagal nang kinikimkim, ngayon ay hinayaang makita ng iba. Hindi alam ni Liana ang sasabihin. Walang salita ang sapat para punan ang ganong klaseng kalungkutan. Kaya ginawa niya ang tanging alam niyang paraan para magbigay ng alaga. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at marahang ipinatong sa balikat ni Rafael. Isang simpleng pagdampi. Ngunit sa pagitan nilang dalawa, ito ay isang malaking hakbang. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito iwinaksi. Hindi siya gumalaw. Nanatili lang siyang nakaupo doon. Hinahayaan ang init mula sa palad ni Liana na magbigay ng kaunting ginhawa sa isang pusong matagal nang nanlalamig sa pagkakasala. Ang pag-amin ni Rafael ay nag-iwan ng isang bakas. Isang hindi nakikitang tulay na ngayon ay nagdudugtong sa kanilang dalawa. Ang dating ilangan ay napalitan ng isang komportableng katahimikan, isang pag-unawa na hindi na nangangailangan ng mga salita. Ang mga sumunod na araw ay naging magaan. Nagkaroon sila ng sarili nilang mundo sa maliit na paraisong yon. Magkasama silang kumukuha ng panggatong sa gilid ng gubat, kung saan tinuturuan ni Liana si Rafael kung paano makilala ang mga tuyong sanga. Magkasama silang naghahanda ng hapunan kasama si Lola Iska, kung saan ang bilyonaryo ay natututong maghiwa ng sibuyas habang pinagtatawanan ang sariling hindi sanay na mga kamay. Sa mga gabing maliwanag ang buwan, nauupo sila sa dalampasigan. Doon, nagkakaroon sila ng mga totoong pag-uusap. Ikinuwento ni Liana ang pangarap niyang magkaroon ng isang maliit na klinika sa kanilang barangay sa Cebu. Ikinuwento naman ni Rafael, sa unang pagkakataon, ang mga bagay na hindi tungkol sa negosyo, ang paborito niyang laruin noong bata pa siya, ang mga panahong simple pa ang lahat. Sa bawat kwento, sa bawat tawa, unti-unting nakikita ni Rafael ang tunay na Liana. Hindi lang isang nurse, kundi isang babaeng puno ng pangarap, lakas, at may pusong dalisay. At sa bawat ngiti na nasisilayan niya mula sa lalaki, unti-unting nakikita ni Liana ang tunay na Rafael. Hindi isang malamig na bilyonaryo, kundi isang lalaking may kakayahang magmahal muli. Isang gabi, sinubukan ni Rafael na gumawa ng apoy para sa kanilang ihawan. Kumuha siya ng 2 bato at sinubukang pagkiskisin ang mga ito, gaya ng nakikita niya sa mga pelikula. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto, wala pa ring nangyari. Tanging mga gasgas lang sa bato at pawis sa kanyang noo.
Ang nakuha niya, napatingin sa kanya si Liana. At pagkatapos, isang tawa ang kumawala mula sa kanyang mga labi. Hindi isang tawang mapanukso, kundi isang tawang totoo, malinis at puno ng saya. Hindi po ganyan yan, sir, sabi niya habang tumatawa pa rin. Kumuha siya ng 2 tuyong kawayan at nagpakita ng mas lumang paraan ng paggawa ng apoy. Natigilan si Rafael, hindi dahil sa apoy, kundi dahil sa tawa ni Liana. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya itong tumawa ng ganoon kalakas. Parang musika, parang liwanag. Sa sandaling iyon, nabighani siya. Nakalimutan niya ang nakaraan, ang sakit, ang mundo sa labas ng islang yon. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng nasa harapan niya. Ang mukha nito ay nagliliwanag sa unang siklab ng apoy na kanilang ginawa. Kinabukasan, habang naglilinis ng mga gamit na inanod ng bagyo, may natagpuan si Lolo Carding sa isang lumang baul. Isang satellite phone. Luma na ito at mukhang hindi na gumagana, pero may kaunti pa itong karga ng baterya. Subukan natin, sabi ng matanda. Puno ng pag-asa. Pinindot niya ang power button. Kumurap ang screen. At pagkatapos, nagliwanag ito. May signal. Isang alon ng saya at pag-asa ang bumalot sa kanila. Kaligtasan. Sa wakas. Ngunit habang abala ang lahat sa pagtawag ng tulong, nagtama ang mga mata ni Liana at Rafael. Ang saya ay biglang nahaluan ng isang hindi maipaliwanag na lungkot. Ang paraiso nila ay malapit ng magwakas. Ang realidad ay paparating na. At hindi nga sila nagkamali. Wala pang isang oras, isang tunog ang nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa malayo. Isang tunog ng mabilis na pag-ikot ng elisi. Papalakas. Nang papalakas, isang rescue helicopter ang lumitaw sa abot-tanaw, papalapit sa kanila. Ang katotohanan ay dumating na para sunduin sila. Tumingin si Rafael kay Liana. Ang kanyang muka ay puno ng isang komplikadong emosyon. Pasasalamat, panghihinayang, at isang tanong na hindi kayang bigkasin ng kanyang mga labi. Ang tunog ng elisi ng helicopter ay isang malupit na paalala na tapos na ang lahat. Bawat metro na inilalayo nila sa isla ay parang 1 kilometrong pader na itinatayo sa pagitan ni Liana at Rafael. Walang nagsasalita sa loob. Si Liana ay nakatingin sa bintana, pinagmamasdan ang mabilis na pagliit ng paraisong naging kanlungan nila. Si Rafael ay nakapikit, ang panga ay maririing nakakuyom, na para bang iniipon ang lahat ng lakas para harapin ang mundong kanilang babalikan. Bumaba sila sa mismong hangar kung saan nagsimula ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi katahimikan ang sumalubong sa kanila. Isang dagat ng mga tao, mga kamera na kumikislap na parang kidlat, mga mikroponong itinututok sa kanila na parang mga armas, mga boses na nagsisigawan, nag-uunahan, nagtatanong. Mr. De Castro, anong nangyari? Mr. Salvador, ligtas na po kayo. Sino ang kasama ninyong babae? Napatigil si Liana. Ang lakas ng loob na nakuha niya sa isla ay biglang nawala, na parang isang buhangin na tinangay ng alon. Ito ang mundo ni Rafael, isang mundong magulo, mapanghusga, at walang puwang para sa isang tulad niya. Bago pa man makagalaw si Rafael, si Katrina ang unang umarte. Bigla itong naging mukhang mahina at takot. Kumapit ito sa braso ni Rafael, isiniksik ang sarili na parang isang kuting na naghahanap ng proteksyon. Salamat sa Diyos at ligtas kami, sabi niya sa mga kamera. Ang boses ay nanginginig pero malinaw. Rafael was so brave. Inalagaan niya kaming lahat. He never gave up hope for Andrea's sake. Ang pangalan ni Andrea, ginamit niya ito na parang isang kalasag at isang sandata. Sa isang iglap, ang kwento ay naging tungkol sa kanila, ang bilyonaryong bayani at ang nagluluksa ngunit matatag na kapatid ng kanyang yumaong fiancé. Si Liliana ay naging isang extra, isang anino sa gilid.
Nagsimulang magtulakan ang mga reporter. Gustong makalapit. Isang cameraman ang halos bumangga na kay Liana. Sa isang iglap, bago pa man makapag-isip si Liana, naramdaman niya ang isang kamay na humila sa kanya. Mabilis, maprotekta. Hinila siya ni Rafael sa likuran nito. Ang katawan nito ay naging isang pader sa pagitan niya at ng magulong mundo. Iyon ang kanilang golden moment. Isang segundo lang, isang instinctive na kilos, pero sapat na para sabihin ang lahat. Ngunit kasing bilis ng pangyayaring iyon ay ang pag-agaw muli ni Katrina sa eksena. Rafael needs to rest. Look at his shoulder, sabi niya. Itinuturo ang benda na ginawa ni Liana. Please give us some space. Ginamit niya ang pagkakataon para hilahin si Rafael palayo, papunta sa isang itim na kotse na naghihintay. Sinubukan ni Rafael na lumingon, na hanapin ang mga mata ni Liana sa gitna ng kaguluhan, ngunit natabunan na siya ng mga gwardiya at ni Katrina. Naiwan si Liana na nakatayo doon, mag-isa, habang pinapanood ang pag-alis ng kotse. Doon niya napagtanto. Paano nalaman ng media ang eksaktong oras at lugar ng kanilang pagdating? Habang papalayo na ang sasakyan, isang desperadong reporter na hindi nakalapit kay Rafael ang sumigaw ng isang tanong na tumagos sa ingay ng lahat. Isang tanong na hindi para sa impormasyon, kundi para manakit. Mr. De Castro, totoo po bang pinalitan niyo na si Miss Andrea Salvador sa puso niyo? Ang tanong ng reporter ay parang isang bombang sumabog sa hangin. Hindi ito narinig ni Rafael na nasa loob na ng kotse, pero narinig ito ni Liana. Malinaw na malinaw. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Pinalitan. Ganoon ba ang tingin sa kanya ng mundo? Isang pamalit? Isang anino na sumubok pumalit sa lugar ng isang taong hindi na maibabalik? Naramdaman niyang muli ang pamilyar na pakiramdam na yon. Ang kahihiyan. Ang hiya. Ang pakiramdam na wala siyang lugar. Nakalabas siya sa hangar na parang isang multo. Walang pumansin sa kanya. Ang lahat ng atensyon ay na kay Rafael at Katrina. Kumuha siya ng taxi at habang binabaybay nila ang matraffic na kalsada ng Maynila, naramdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng lahat ng bigat na pansamantala niyang nakalimutan sa isla. Ang pagod, ang utang, ang responsibilidad. Pagdating niya sa kanyang maliit na apartment na inuupahan, ang unang ginawa niya ay buksan ang kanyang telepono. Pagkatapos ng ilang araw na walang signal, bumuhos ang mga mensahe. Ngunit wala ni isa man doon ang nangangamusta. Lahat ay galing sa kanyang ina. Liana, nasaan ka na? Hindi ka na nagpapadala. Anak, tumawag ang bangko. Kailangan na nating magbayad. May sakit ang tatay mo. Kailangan ng gamot. At ang pinakahuli, isang litrato ng isang sulat, isang demand letter, isang bagong utang na hindi niya alam kung saan nanggaling. Mas malaki kaysa sa dati. Napaupo si Liana sa gilid ng kanyang kama, parang gumuho ang kanyang mundo. Ang ilang araw na kapayapaan sa isla ay parang isang panaginip lang. Ito ang realidad. Ito ang buhay niya. Isang walang katapusang siklo ng pagbabayad sa mga problemang hindi naman siya ang gumawa. Binuksan niya ang telebisyon at doon, sa bawat news channel, nakita niya ang mukha ni Rafael at Katrina. Ang headline, De Castro Heir Survives Plane Crash. Ipinakita ang mga larawan nila sa hangar. Si Katrina na nakakapit sa braso ni Rafael. Siya, si Liana, ay isang malabong anino lang sa likuran. Halos hindi makita. Sa isang iglap, naintindihan niya. Sila ang bida sa kwento. Siya ang extra na hindi sinasadyang napasama. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa kanyang ina. Nanginginig ang mga kamay niya habang sinasagot ito. Hello, Nay. Liana, nasaan ka ba? Nakita namin sa balita. Ano na namang kahihiya-hiya nito? Nakakahiya sa mga kapitbahay. Kasama ka daw ng isang bilyonaryo. Ano ka ba niya?
Ang boses ng kanyang ina ay hindi nag-aalala, kundi puno ng akusasyon at galit. Hindi na niya kinaya. Nay, nahulog po ang eroplano. Muntik na po kaming mamatay. Halos pabulong na, sabi ni Liana. Umaasang makakita ng kahit kaunting simpatiya. Ngunit ang sagot ng kanyang ina ay parang isang punyal na itinarak sa kanyang puso. Hey nako, puro ka na lang drama. Ang isipin mo ay ang utang natin. Paano na tayo? Dapat sinamantala mo na ang pagkakataon. Ngayon, pati ang pag-a-abroad mo sa Japan, baka masira pa dahil sa eskandalong yan. Binabaan siya ng telepono. Nakatitig lang si Liana sa kawalan. Ang luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak. Sunod-sunod. Walang tunog. Luha ng pagod. Luha ng sakit. Luha ng isang taong pakiramdam ay mag-isa na lang sa buong mundo. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, muling tumunog ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, ibang pangalan ang lumabas sa screen, Rafael de Castro. Tinitigan niya ito. Ang pangalan na sa loob ng ilang araw ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng pag-asa at kaligayahan. Ngayon, parang simbolo na lang ito ng isang mundong hindi siya kabilang. Ang daliri niya ay nag-hover sa ibabaw ng green button. Gusto niyang sagutin, gusto niyang marinig ang boses nito. Pero para saan pa? Dahan-dahan, pinindot niya ang pulang button. Ibinaba niya ang tawag. Hindi sinagot ni Liana ang mga sumunod pang tawag ni Rafael. Sa halip, ginawa niya ang tanging bagay na alam niyang gawin kapag ang mundo ay gumuho. Nagtrabaho siya. Kinabukasan, pumasok siya sa ospital. Ang pamilyar na amoy ng disinfectant at ang abalang pasilyo ay naging kanyang kanlungan. Dito, siya si Nurse Liana. May silbi siya. May kontrol siya. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Sa gitna ng kanyang shift, habang nag-aasikaso siya ng isang pasyente, isang boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Isang boses na nagpatigil sa kanyang mundo. Liana! Nilingon niya. Nakatayo sa dulo ng pasilyo si Rafael de Castro. Ang damit nito ay gusot. Ang buhok ay magulo. At ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Mukhang hindi ito natulog. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Tanong nito. Ang boses ay mababa. Puno ng isang emosyon na hindi pa naririnig ni Liana dati. Nag-alala ako. Bago pa man makasagot si Liana, isa pang tao ang lumitaw sa likuran ni Rafael. Si Katrina. Ngunit hindi ito ang Katrina na palaban at mataray. Ang Katrina ngayon ay mukhang malungkot. Ang mga mata ay namumugto, na para bang buong gabi itong umiyak. Rafael, please. Huwag dito. Pakiusap ni Katrina. Ang boses ay basag. Pagkatapos ay lumingon ito kay Liana. Hindi galit, kundi may lungkot. Miss Ramos, Liana, pasensya na. Alam kong hindi mo naiintindihan. Lumapit si Katrina at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga salita ay hindi na mga bala, kundi mga karayom na dahan-dahang tumutusok sa puso. Si Rafael, hindi pa siya okay, sabi niya habang hinahaplos ang braso ng lalaki. Ang ate Andrea ko, siya ang buhay ni Rafael at ang pagkawala niya, kasalanan niya yon. Yan ang palagi niyang sinasabi sa sarili niya. Ang pagpunta namin sa Batanes ay para sana magpaalam, para sana mahanap niya ang kapayapaan. Tumingin si Katrina kay Liana. Ang mga mata ay nagsusumamo. At dumating ka, hindi mo kasalanan. Pero, nagulo ang lahat. Kinuha ni Katrina ang kanyang wallet at mula doon ay kumuha ng isang litrato. Lumana ito at medyo lukot sa mga gilid. Ipinakita niya ito kay Liana. Isang litrato ni na Rafael at isang magandang babae, si Andrea. Magkayakap sila sa isang yate, ang araw ay palubog sa kanilang likuran. Ang mga ngiti nila ay totoo, masaya at puno ng pagmamahal. Isang perpektong mundo. Ganito kami dati.
Halos pabulong na sabi ni Katrina, ang bawat salita ay isang patak ng lason. Bago ka dumating, iyon na iyon. Ang golden moment, ang katapusang dagok. Nakita ni Liana ang lahat, ang pag-ibig na nawala, ang mundong hindi siya kailanman magiging bahagi, at ang lalaking nasa gitna ng lahat, si Rafael, na nanatiling tahimik. Ang mukha ay isang maskara ng sakit at pagkalito. Hindi nito itinanggi ang sinabi ni Katrina. Hindi nito kayang itanggi. Doon, naunawaan ni Liana. Kahit anong gawin niya, habang buhay siyang magiging anino ni Andrea, habang buhay siyang magiging paalala ng isang trahedya, habang buhay siyang magiging ang babaeng dumating pagkatapos. Mula sa di kalayuan, isang lalaking naka-jacket ang nagmamasid. Kanina pa siya nakaupo sa isang bench, nagkukunwaring nagbabasa ng dyaryo. Nang makita niyang tapos na ang eksena, kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Opo, nag-usap na sila. Mukhang epektibo. Binalik ni Liana ang tingin niya kay Rafael. Itinaas niya ang kanyang baba. Ang mga luhang nagbabadyang tumulo ay pinigilan niya. Sa isang iglap, ang sakit ay napalitan ng isang malamig at matigas na desisyon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Rafael. Ang kanyang boses, bagamat nanginginig, ay buo at may bigat. Hindi tayo para sa isa't isa. Aalis ako. Pagkatapos sabihin niyon, tinalikuran niya sila. Naglakad siya palayo, hindi lumingon, habang nararamdaman niya ang kanilang mga matang nakatitig sa kanyang likuran at ang dahan-dahang pagdurog ng sarili niyang puso. Ang mga salitang aalis ako ay nanatiling nakabitin sa hangin. Matagal matapos makaalis si Liana. Naiwan si Rafael na parang isang estatwa, pinapanood ang anino ng babaeng naglakad palayo. Dala-dala ang isang piraso ng kanyang puso. Umuwi siya sa kanyang malaki at malamig na penthouse. Ang bawat sulok nito ay sumisigaw ng karangyaan. Ngunit ngayon, ang tanging nararamdaman niya ay ang nakakabinging katahimikan, ang kalungkutan. Nandoon sa sala si Katrina. Maingat niyang inayos ang mga litrato ni Andrea sa ibabaw ng piano. Ang dating nakatagong mga alaala ay bigla na lang muling nabuhay, na parang mga multong ayaw siyang patahimikin. Rafael, this is for the best. Mahinang sabi ni Katrina, lumalapit sa kanya. She's not one of us. Masasaktan ka lang, masasaktan lang siya. Hindi umimik si Rafael. Ang isip niya ay lumilipad. Ang sakit na naramdaman niya noong nawala si Andrea ay iba. Iyon ay sakit ng pagkawala, ng panghihinayang. Ang sakit na nararamdaman niya ngayon dahil sa pag-alis ni Liana. Ito ay iba. Ito ay sakit ng isang bagay na nagsisimula pa lang, ngunit pinatay na agad. Isang bagay na buhay. Sa kabilang dako ng syudad, sa maliit na apartment ni Liana, ang bawat galaw ay may bigat. Binuksan niya ang kanyang laptop at tinitigan ang email na matagal na niyang hindi pinapansin. Job offer, Kawasaki General Hospital, Japan. Nag-click siya ng accept. Sunod, binuksan niya ang website ng isang airline. Nag-book siya ng one-way ticket, Manila to Tokyo, sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, tumawag siya sa kanyang ina. Nay, natanggap na po ako sa Japan, sabi niya. Ang boses ay kalmado at walang emosyon. Aalis na po ako sa Makalawa. Magpapadala po ako agad para sa utang. Isang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, isang tinig ng tuwa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Talaga anak? Hey, salamat sa Diyos. Ang galing-galing mo talaga. Huwag kang mag-alala sa amin dito. Ang mahalaga ay ang kinabukasan mo. Kinabukasan. Napangiti si Liana ng isang mapait na ngiti. Ang kinabukasan niya ay para sa kanila. Palagi namang ganoon. Habang nag-iimpake siya, ang bawat damit na kanyang itinitiklop ay may dalang alaala. Ang uniforme niya sa ospital, ang simpleng bestida na suot niya nung una niyang nakita ang paglubog ng araw sa isla. Ang bawat isa ay isang piraso ng buhay na iiwan na niya.
Hinawakan niya ang kanyang telepono. Ang huling sinag ng pag-asa ay kumislap sa kanyang dibdib. Baka tumawag ulit si Rafael. Baka ipaglaban siya. Baka, ngunit walang tawag na dumating. Dumating ang tawag na hindi niya inaasahan. Isang tawag mula sa isang abogadong nagpakilalang kumakatawan sa pamilya De Castro. Ang boses nito ay formal at malamig. "Miss Ramos, I am calling on behalf of my client," sabi ng lalaki. "We understand you are facing some financial difficulties. We are prepared to offer you a substantial amount to help you start a new life. Perhaps abroad." Natigilan si Liana. Ang telepono ay halos mabitawan niya. Pera. Kapalit ng kanyang pag-alis. Iyon pala ang tingin sa kanya ni Rafael. Isang problema na kailangang bayaran para mawala. Sa kabilang dako, sa kanyang opisina, nagulat si Rafael nang makita ang isang financial report. May malaking halaga na inilabas mula sa isang pondo ng kumpanya, otorisado ni Katrina, para sa isang legal settlement. Napakunot ang noo niya. Anong settlement ito? Bumalik siya sa apartment ni Liana. Ang sakit ay napalitan na ng isang malamig na galit. Ang huling piraso ng kanyang puso ay tuluyan ng naging bato. Biglang may kumatok sa kanyang pinto. Hindi si Rafael, isang delivery man. May dala itong isang maliit na sobre. Binuksan niya. Sa loob, isang text message na nakaprint sa isang papel. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi rehistrado. Maikli lang ang nakasulat. "Huwag kang maniwala kay Katrina. May plano siya." Ang nakaprint na text message ay parang isang kidlat sa isang madilim na gabi. Sa una, nag-alinlangan si Liana. Baka isa lang itong masamang biro. O mas malala, baka bahagi ito ng kung ano man ang laro na nilalaro ni Katrina. Pero may kung anong nagsasabi sa kanya na totoo ito. Samantala, sa opisina ng De Castro, hindi mapakali si Rafael. Ang salitang legal settlement ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Sino? Para saan? Tinawagan niya ang kanyang abogado, isang matandang pinagkakatiwalaan ng kanilang pamilya. "Attorney, may alam ka ba tungkol sa isang malaking settlement na inilabas ni Katrina?" Tanong niya. Walang paligoy-ligoy. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. "Rafael, I was about to call you," sabi ng abogado. Ang boses ay seryoso. "There's something you need to know about Andrea's will. Katrina is contesting it. She's claiming emotional distress and is trying to leverage her shares in the company." Natigilan si Rafael. "What? Bakit ngayon lang?" "Yun na nga ang tanong, iho," sabi ng abogado. Parang may gusto siyang makuha. At parang may kinalaman ito sa pagdating ng babaeng nurse. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa isip ni Rafael. Ang biglaang paglitaw ni Katrina sa hangar. Ang mga reporter. Ang pag-atake kay Liana. Ang settlement. Hindi ito tungkol sa pagluluksa. Ito ay tungkol sa pera, sa kontrol. Bigla, pumasok ang kanyang sekretarya. "Sir, may naghahanap po sa inyo. Ayaw pong magpakilala. Pero sabi niya, tungkol daw kay Miss Liana Ramos." Pinapasok niya ito. Isang babaeng mukhang kinakabahan. Siya pala ang dating personal assistant ni Katrina. Tinanggal daw ito sa trabaho nang walang dahilan. "Sir," nanginginig na sabi ng babae, "hindi po aksidente ang lahat. Pinlano po ni Ma'am Katrina ang pagpunta ni Miss Liana sa Batanes. Gusto niya itong ipahiya sa harap ninyo." Habang nangyayari ito, nakatanggap si Liana ng isa pang sobre. Sa pagkakataong ito, laman nito ay isang maliit na USB flash drive. Isinaksak niya ito sa kanyang laptop nang may pag-aalinlangan. Isang audio file. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Katrina. Malinaw. Malamig. Kailangan nating siguraduhin na wala siyang choice. Create pressure. Tawagan mo yung mga pinagkakautangan nila sa Cebu. Bigyan mo ng pera para guluhin nila ang pamilya. I want her desperate. I want her to feel na wala siyang ibang pupuntahan kundi ang Japan. At kapag umalis na siya,
Sa akin na ulit ang atensyon ni Rafael. Sa akin na ang lahat. Nabitawan ni Liana ang mouse. Nanlamig ang buong katawan niya. Hindi lang siya ang target, pati ang pamilya niya, ang utang, ang gulo. Lahat ay isang gawa-gawa. Isang masalimuot na plano para sirain siya, para itaboy siya. Ang sakit na nararamdaman niya ay biglang napalitan. Hindi na ito lungkot, hindi na ito pag-ibig. Ito ay galit. Isang dalisay, nag-aapoy na galit. Kinuha niya ang kanyang telepono, hindi para tumawag kay Rafael, kundi para i-forward ang audio file na yon. Ipinadala niya ito sa numerong nagpadala sa kanya ng text message, ang kanyang tanging kakampi sa ngayon. Nag-type siya ng isang maikling mensahe. Ipasa mo to sa kanya. Sa De Castro Tower, ipinakita ng dating assistant ang mga email at text messages na magpapatunay sa kanyang sinasabi. Nakita ni Rafael ang lahat, ang komunikasyon ni Katrina sa head nurse sa ospital ni Liana, ang pagbook ng eroplano, ang tip sa media. Napatayo si Rafael, ang kanyang mukha ay hindi na mailarawan sa tindi ng galit, parang isang bulkan na sasabog. "Security!" sabi niya sa intercom. Ang boses ay nakakatakot sa pagiging kalmado. "Huwag ninyong palabasin ng building si Miss Katrina Salvador, not until I talk to her." At sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Isang message mula sa kanyang abogado, isang audio file. Pinindot niya ang play at narinig niya ang boses ni Katrina na umamin sa lahat ng kasalanan nito. Ang biyahe papuntang airport ay parang isang panaginip para kay Liana. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap sa bintana ng taxi, ngunit wala siyang makita. Ang tanging laman ng isip niya ay ang boses ni Katrina sa audio recording. Ang lamig, ang kalkulasyon, ang kasamaan. Nakarating siya sa NAIA Terminal 1. Malaki, magulo, puno ng mga taong naghahabol ng pangarap o tumatakas mula sa isang bangungot. Para kay Liana, pareho. Nag-check-in siya. Ibinigay ang kanyang pasaporte. Ibinagsak ang kanyang nag-iisang maleta sa conveyor belt. Bawat kilos ay automatiko na para bang isa siyang manika na sinira ang mga tali. Wala nang emosyon. Tanging isang pagod na pagtanggap na lang sa kapalaran. Umupo siya sa waiting area sa harap ng Gate 15. Tinitigan niya ang malaking salamin na bintana. Pinagmamasdan ang mga eroplanong papataas at pababa. Ang isa sa mga yon ang magdadala sa kanya palayo. Palayo sa sakit. Palayo sa pag-ibig. Palayo sa lahat. Samantala, sa De Castro Tower, ang opisina ni Rafael ay naging isang war room. Ang galit niya ay hindi na isang apoy. Ito ay isang bagyo. "Security, bring her to me. Now." Utos niya sa intercom. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ang pinto. Pumasok si Katrina, pilit, kasama ang dalawang gwardiya. Ang kanyang muka ay nagpapakita pa rin ng pagiging arogante, ngunit may bahid na ng takot sa kanyang mga mata. "Rafael, what is the meaning of this?" tanong niya. Hindi sumagot si Rafael. Kinuha niya ang kanyang telepono, pinindot ang play. Ang boses ni Katrina ang pumuno sa buong silid. "I want her desperate. I want her to feel na wala siyang ibang pupuntahan kundi ang Japan. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Katrina. Ang kanyang pagiging arogante ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. "Rafael, I can explain." "Explain?" Ang boses ni Rafael ay isang bulong, pero mas nakakatakot pa kaysa sa isang sigaw. "Ipaliwanag mo kung paano mo ginamit ang alaala ng sarili mong kapatid para sa pera? Ipaliwanag mo kung paano mo sinira ang buhay ng isang inosenteng tao." "Mahal kita, Rafael. Mahal na mahal." Sigaw ni Katrina, ang huling baraha na kaya niyang ilabas. "Ginawa ko lang to dahil ayokong mapunta ka sa iba, lalo na sa isang tulad niya." "Hindi pagmamahal yan.
Malamig na sabi ni Rafael, kasuklam-suklam yan. Pagkatapos sabihin iyon, tinalikuran na niya ito. Naglakad siya papunta sa pinto. Saan ka pupunta? Humahagulgol na tanong ni Katrina. Huminto si Rafael, ngunit hindi lumingon. Pupuntahan ko ang dapat kong pinuntahan noon pa. Ang biyahe papuntang airport ay isang karera laban sa oras. Bawat pulang ilaw, bawat mabagal na sasakyan ay isang kaaway. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Liana. Ang sakit sa mga mata nito noong huli silang magkita. At kasalanan niya ang lahat. Pagdating sa airport, tumakbo siya. Hindi na niya inalintana ang mga taong nababangga niya. Ang kanyang mundo ay lumiit sa isang pangalan, isang gate. Gate 15. Nakita niya ito mula sa malayo. Nakaupo. Nakatingin sa labas. Nakatalikod sa kanya. Final boarding call for flight JL746 to Tokyo Narita. Nagsimulang tumayo ang mga pasahero. Nagsimulang pumila. At si Liana, dahan-dahang tumayo. Handa nang maglakad palayo. Handa nang mawala. Liana? Ang sigaw ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa buong boarding gate. Napahinto ang lahat. Napalingon ang lahat. Napalingon si Liana. At nakita niya ito. Tumatakbo. Humihingal. Ang lalaking pinilit niyang kalimutan. Ang lalaking dahilan ng lahat ng kanyang sakit at ligaya. Nakahinto sila ngayon sa gitna ng lahat. Ilang metro lang ang pagitan. Walang mahabang paliwanag. Walang mga akusasyon. Tanging ang mga mata nila ang nag-uusap. Huwag kang umalis, sabi ni Rafael. Ang boses ay basag sa pagod at pagsusuma mo. Please, this time, hayaan mong ako naman ang mag-alaga sa'yo. Ang mga salitang iyon, ang mga salitang matagal nang gustong marinig ng puso ni Liana. Biglang tumunog ang telepono sa kanyang bulsa. Ang kanyang ina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito pinansin. Tumingin siya kay Rafael. At sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang anino ni Andrea. Hindi niya nakita ang bilyonaryo. Ang nakita niya ay si Rafael lang. Ang lalaking nakasama niya sa isla. Ang lalaking nagpatawa sa kanya. Tumingin siya sa pila ng mga pasahero sa daan papunta sa Japan. Pagkatapos ay tumingin siyang muli kay Rafael sa daan papunta sa isang hindi tiyak ngunit posibleng masayang kinabukasan. Ngumiti siya. Isang totoong ngangiti. Dahan-dahan, humakbang siya. Hindi papunta sa gate, kundi papunta sa kanya. Isang taon ang lumipas. Ang hangin sa Cebu ay may dalang amoy ng dagat at kalayaan. Sa isang maliit na barangay na nakaharap sa karagatan, isang bagong tayong klinika ang nagsisilbing pag-asa para sa mga residente. Simple lang ito. Piniinturahan ng puti at asul. Ngunit para sa mga tao doon, ito ay isang himala. Sa labas, may isang maliit na karatulang nakasulat, Ramos Community Clinic. Sa loob, abala si Liana sa pag-aasikaso sa isang batang may lagnat. Ang kanyang uniforme ay hindi na ang plansadong puti ng malaking ospital sa Maynila, kundi isang simpleng scrub suit. Ngunit ang nangiti sa kanyang mga labi ay mas maningning pa kaysa dati. Wala na ang bigat. Wala na ang anino ng utang na loob. Nang matapos siya sa huling pasyente, lumabas siya para damhin ang hangin ng hapon. Doon, sa ilalim ng isang puno ng niyog, naghihintay sa kanya ang isang pamilyar na figura. Nakaupo si Rafael sa isang bangkong kawayan, suot ang isang simpleng t-shirt at shorts, abala sa pag-aayos ng isang sirang laruang bangka na pag-aari ng isa sa mga bata sa barangay. Tumingala siya at ngumiti nang makita si Liana. Ang ngiting iyon, hindi na ito pilit o malungkot. Ito ay totoo. Payapa. Lumapit si Liana at umupo sa tabi niya. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat nito. Pagod ka na? Tanong ni Rafael habang inaabot ang kamay ni Liana at marahang pinisil ito. Hindi, sagot ni Liana. Masaya. Hindi sila bumalik sa magulong mundo ng Maynila. Sa halip,
Dinala ni Rafael ang mundo niya sa Cebu. Ginamit niya ang kanyang yaman at impluensya para itayo ang pangarap ni Liana, ang klinika. Hindi bilang isang regalo, kundi bilang isang partner. Si Katrina, matapos ang iskandalo, sumailalim ito sa matinding therapy sa ibang bansa. Minsan, nagpapadala ito ng mga liham ng pagsisisi at paghingi ng tawad. Hindi pa handang magpatawad si Liana, ngunit hindi na rin siya galit. Ang pamilya ni Liana, ang relasyon nila ay unti-unting naghihilom. Natutunan nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. Natutunan nilang makita si Liana hindi bilang isang obligasyon, kundi bilang isang anak na may sariling buhay at kaligayahan. Tumingin sila sa papalubog na araw. Ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel at rosas. Alam mo, sabi ni Liana, minsan, iniisip ko pa rin ang isla. Ako rin, sagot ni Rafael. Pero hindi na natin kailangang bumalik doon para mahanap ang kapayapaan. Tumingin siya kay Liana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na dumaan sa apoy, sa bagyo at sa kasinungalingan. Dahil ang kapayapaan, nandito na. Hinawakan niya ang kamay ni Liana at inilagay sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng kanyang palad, naramdaman ni Liana ang matatag na tibok ng puso ni Rafael. Isang pusong minsan nang nawasak, ngunit ngayon ay buo na muli. Dahil sa kanya, hindi ito isang fairy tale. Ang kanilang pag-ibig ay hindi perpekto. May mga peklat, may mga alaala, ngunit ito ay totoo. At sa wakas, pagkatapos ng lahat ng sakripisyo, natututunan din ni Liana ang pinakamahalagang aral. Ang pinakamalaking utang na loob na dapat niyang bayaran ay ang utang sa kanyang sarili, ang utang na maging masaya. At sa paglubog ng araw, sa harap ng dagat na minsan nang naging saksi sa kanilang kalungkutan, tahimik nilang pinanood ang simula ng kanilang walang hanggan. At dito nagtatapos ang masalimuot ngunit matamis na kwento ng pag-ibig ni Liana at Rafael. Isang taos-pusong pasasalamat sa inyong pagsubaybay at pananatili sa tabi nila hanggang sa huling sandali. Kung mayroon mang isang bahagi ng kwentong ito na halos ayaw ko nang isulat, iyon ay ang eksena sa ospital. Habang tinatype ko ang mga salitang binitiwan ni Katrina at ang sakit sa mga mata ni Liana, pakiramdam ko ay kasama nila akong nasasaktan. Sapagkat ang mga ganitong kwento ay hindi katang-isip lamang. Ang mga ito ay hango sa mga totoong pighati, sa mga totoong sakripisyo, at sa mga totoong pag-ibig na ipinaglalaban sa paligid natin araw-araw. Ito ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na bagyo ng pagsubok, laging may isang maliit na ilaw ng pag-asa na naghihintay, na ang pagpapatawad, tulad ng isang butil na itinanim, ay maaaring tumubo at maghilom ng kahit gaano kalalim na sugat. Kaya naman, nais kong iwan sa inyo ang isang tanong. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Liana, sa lahat ng sakit at panlolokong dinanas niya, kaya mo bang buksan ang iyong puso para magpatawad? Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Nais naming marinig ang tinig ng inyong puso. At kung ang kwentong ito ay umantig sa inyo, huwag po kayong mag-atubiling i-like ang video, ibahagi sa inyong mga kaibigan at mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwentong puso. Ang kwento ay isinulat ni Kwentong Puso